Samantala, dudulog na sa International Tribunal for the Law of the Sea ang Pilipinas kaugnay ni standoff sa Panatag o Scarborough Shoal. Ito'y para magkaalaman na raw kung sino ang may karapatan sa teritoryong inaangkin din ng China. Saksi si Maki Pulido. Nakabalik na sa Zhonghai City sa Hainan Province sa China ang 2 sa 12 fishing vessel na nahuli ng Philippine Navy noong 1 linggo sa Panatag o Scarborough Shoal. Ayon sa may-ari ng isa sa 2 barko, matagal nang nangingisda sa Panatag o tinatawag nilang Guangyan Island ang kanilang mga ninuno. Gayunman, hindi malinaw kung kabilang ang 2 barko sa mga nahulihan ng ilang endangered species ng Navy. Sa ngayon, bukod sa 2 maritime surveillance ship ng China, BRP EDSA ng Philippine Coast Guard at isang yate ng National Museum, may bagong dating daw na fishing vessel pero kinukumpirma pa kung mula Pilipinas o China. Gate ng Chinese Foreign Ministry, nagka-tensyon lang naman dahil nang himasok daw ang Pilipinas sa panatag na kanila raw teritoryo. Pero umalma dito ang ating Department of Foreign Affairs. Sabay hamon na sa ITLOS na lang magpaliwanag ang 2 bansa. Kailangan kasing lumahok ng China sa pagdinig para maging legally binding ang desisyon ng ITLOS. Para malaman na natin kung sino talaga yung may sovereign rights, we are inviting the Chinese government to go with us to ITLOS. Pasok daw ang Scarborough sa 200 nautical mile exclusive economic zone na ipinagkakaloob sa mga bansa sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Pero giit ng Chinese Embassy, hindi sakop ng 200 nautical mile EEZ ang mga dati ng teritoryo ng ibang bansa. Kung kasaysayan naman, talaga raw matagal nang naipamapa ng China ang Panatag o Scarborough Shoal pero hindi ibig sabing pagmarka na ito ng teritoryo. Noon, sabay-sabay lang daw nangingisda sa Panatag at Spratlys ang mga Pilipino, Chino at Vietnamese pero walang stand-off. Kasi dati rin naman, it was more of trade. And wala naman yung world politics ng US and China. Di naman nila alam dati na may langis dyan sa Spratlys. So ngayon, syempre iba na yung situation. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Samantala, sa susunod na taon pa ang eleksyon pero may mga pumoporma na. Si dating Pangulong Joseph Estrada, pinag-iisipan na raw kumandidato bilang alkalde ng Maynila. Saksi si Sandra Aguinaldo. Dating mayor, dating senador, naging vice-presidente at pangulo na ng bansa. Ngayong paparating na ang 2013 midterm elections, natatanong na naman si Joseph Estrada kung ano ang plano niya sa politika. Through with the national. I've been a senator, a vice president, and president. Ang usap-usapang susunod niyang target pagka mayor ng Maynila. I'll think about it seriously. Kahit paminsang nahatulan ng guilty sa kasong plunder, pumangalawa pa rin si Erap kay Pangulong Aquino noong 2010 elections. Kaya si dating Manila Mayor Lito Atienza na minsan nang napaulat na magiging running mate ni Erap, naniniwalang mas magiging exciting ang eleksyon sa Maynila kung matutuloy sa pagtakbo ang dating Pangulo. Tatakbo siya sa Maynila, he's the most welcome leader. Sakaling matuloy, posibleng makakalaban ni Erap si Mayor Alfredo Lim na kapartido ni Pangulong Aquino. Bagamat minsang itinalaga ni Erap si Lim na DILG Secretary, tumiwalag naman siya sa gabinete ni Estrada noong EDSA 2. Everybody has a right to run for any position. Masyadong maaga pa para pag-usapan ng 2013 eh. Pagdating na ng campaign period, doon tayo magko-comment. Ang mensahe ni Lim kay Erap, Good luck. ipinanganak man sa Maynila, sa ngayon ay taga San Juan pa rin si Erap. Kaya para makatakbo sa pagka-alkalde, kailangan niya maging residente ng Maynila ng 1 taon at maging registered voter ng lungsod. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Isasara ng MMDA ang 18 U-turn slots. Dalalo lang daw nagpapasikip ang trapiko pero ngayon pa lang umaalma ng ilang motorista. Saksi si Steve Dailisan. Ngayon pa lang, dapat na raw masana yung mga motorista sa mas mahaba-habang ikutan. Simula kasi sa Mayo, 18 U-turn slots ang isasara ng MMDA. Kabilang dyan ang 6 sa D. Tuazo na Roosevelt Avenue sa Quezon City at 6 sa F. Manalo sa Pasig at Imelda Avenue papuntang Cainta, Rizal. Tigda 2 U-turn slot din ang isasara sa bahagi ng C5 Road sa Quezon City at Rojas Boulevard sa Maynila. Gayun din ang tig-isang U-turn slot sa E. Rodriguez at Araneta Avenue sa Quezon City. May mga complaints na sa halip na makaganda ng daloy ng trapiko, yung ibang U-turn slot nagiging J-turn. Ay, ibig sabihin ng J-turn,
hindi na U-turn, mas marami yung kinakaing linya bago siya mag-U. Una nang sinarahan ng MMDA ang 4 na malalapat na U-turn slot sa Commonwealth Avenue na ipinagawa nung panahon ni dating MMDA Chairman Bayani Fernando. Para tipid, gagamit na lamang daw muna ng mga plastic o concrete barriers na siyang ihaharang ng MMDA doon sa mga sasarahan nilang U-turn slots. Sakali naman daw na gawin nilang permanente ang struktura, sisikapin daw nilang matapos ang konstruksyon nito bago pa magbukas ng klase sa darating na Hunyo. Pero ngayon pa lang tutol na ang ilan sa mga nakausap kong motorista. Pagdating sa pinaka-main na U-turn slot o sa isang rotonda, hindi na siya kakayanin dahil yung volume ng sakyan sa bawat kalsada, magsasabay-sabay eh. May ipon. Pasahero din sila magreklamo dyan kung sa palagay nila lalaki yung konsumo nila sa pamasahe. Kung nakatigil ka sa U-turn slot dahil barado at yung konsumo mo ng gasolina, mas maalwan pa, mas mabilis pa na dumiretso ka na lang. Kasabay nito, bubuksan naman daw ang ilan sa mga isinarang intersection ng MMDA at palalawakin din daw ang Welcome Rotonda at magdaragdag ng iba pa. Ako, si Steve Dailisa ng inyong saksi. Saksihan, mamaya. Sunog sa bahagi ng commercial at residential building sa Legarda, Maynila. 4 ang nasaktan. Isa sa mga katutubong wika sa Pilipinas na namimiligro ng mawala, bubusisiin sa Saksi Special Report. At 2 bagong species ng palaka na tuklasan sa Southern Leyte. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi.